Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sariling habang ikaw ay nabubuhay. Kaya naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. "Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin." Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Saray ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo." Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak ako gayong ako'y 100 taon na? At si Sara, maglilihi pa ba yon gayon 90 taon na?" At sinabi sa Diyos, "Mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay." Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac. Wika ng Diyos, "Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman." Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin.
Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Dumapit sa kaniyang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kaniyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, pili ni Jesus. Pumunta ka at magpasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Lubang Tipan, ang pagiging ketongin ay hindi lamang isang sakit, kundi isang dahilan upang isang tao ay umiwalay mula sa lipunan. Ang tawag sa kanya ay outcast. Outcast. Hindi po siya pwedeng lumapit sa mga tao. Kaya sa ibang mga pagkakataon sa Ebanghelyo, pag dumadaan si Jesus, mababasa natin na ang ketongin ay sumisigaw. Sumisigaw. Mula sa malayo-layo, humihingi ng awa sa Panginoon. Hindi siya lumalapit dahil siya ay binabato ng mga tao. Dito sa Ebanghelyong binasa natin, kaibang nangyari, ang ketongin ay lumapit kay Jesus. At walang sinasabing pinato siya o anuman. Ang mahalaga ay nakita natin ang isang ketongin na dahil sa kanyang ketong na sa Lumang Tipan ang sakit ay tanda ng kasalanan, ngayon ay hindi lang nagsisigaw mula sa malayo, kundi lumalapit kay Jesus. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod. Lumuhod. Marami po sa atin, kalimitan ay natatakot, nahihiyang lumapit sa Panginoon. Lalo na pagka alam natin na tayo ay hindi karapat-dapat. O ba? Kahit hindi sa Panginoon kahit sa magulang mo, pag alam mong nakagawa ka ng kasalanan, parang normal na ayaw mong lumapit dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Ganyan ang damdamin ng isang ketongin. Pero dito ang mahalagay, ang isang ketongin na hindi dapat lumalapit sa Panginoon ay lumalapit ngayon
lumalapit. Mga kapatid, inuulit ko po, tayong lahat ay minsan sa buhay natin, kung hindi man nagkasakit ng ketong, ay parang naging ketongin na rin sa diwa ng pagiging makasalanan sa Panginoon. Kung kailan tayong malaki ang naging kasalanan sa Diyos, ay lalo tayong dapat lumapit sa Panginoon. The more we sin, the graver the sin, the more the longing should be to come to the Lord. Lumapit po tayo. In a way, wala naman talagang karapat-dapat lumapit sa Diyos. No one is worthy before the Lord. Wala pong isang leksyon na natutunan ko sa aming novice master. Ang sabi niya, no one is worthy of the Lord. What we can do every day is to try our best to become unworthy. Every day, we try our best to become a little bit unworthy every day until we finally come face to face with the Lord. That's the only time when we become worthy to face the Lord. Inuulit ko po, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo natakot lumapit sa Diyos. Pero ayon sa halimbawa ng kitong ito, lumapit po tayo sa Panginoon at ang Panginoon lagi ay may laan na pagpapatawad. Ang pagpapagaling sa isang ketongin ay pagpapatawad na rin ng kanyang mga kasalanan. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang ketongin ay pag sumisigaw, maawa po kayo sa akin, ang sinasabi ni Kristo ay hindi yung gumaling ka na, kundi napatawad na ang iyong mga kasalanan. At pag ang kasalanan ay napapatawad, consequently, ang sakit ay naaalis din. Sapagkat marami sa ating mga sakit ay dala din lang naman talaga ng kasalanan. Lumapit po tayo sa Diyos at ang Diyos ay laging mapagmahal, may laan na pagpapatawad sa taong nagkasala, ngunit lumalapit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tulad ng kitongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Kaya idulog natin sa Diyos at ating sasabihin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga sinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagtarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming panalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan.
Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain sa papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kayo aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, nung lahat umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kinaginang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako ng sundin ang loob at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis siya ng iunat sa krus ang kanyang mga kamay, upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya't isa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay nung ibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, kumayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligalig. Inululuhog namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 79 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sariling habang ikaw ay nabubuhay." Kaya naman,
ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako gayong ako'y 100 taon na, at si Sara, maglilihi pa ba yon gayon 90 taon na? At sinabi sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac. Wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang iyong kahilingan. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaac, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon, sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Hallelujah. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kaniyang isang kitongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kaniyang ketong.
Huwag mo itong sasabihin kanino man, pili ni Jesus. Pumunta ka at magpasuri sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Lubang Tipan, ang pagiging ketongin ay hindi lamang isang sakit, kundi isang dahilan upang isang tao ay humiwalay mula sa lipunan. Ang tawag sa kanya ay outcast. Outcast. Hindi po siya pwedeng lumapit sa mga tao. Kaya sa ibang mga pagkakataon sa Ebanghelyo, pag dumadaan si Jesus, mababasa natin na ang ketongin ay sumisigaw. Sumisigaw. Mula sa malayo-layo, humihingi ng awa sa Panginoon. Hindi siya lumalapit dahil siya ay binabato ng mga tao. Dito sa Ebanghelyo binasa natin, kaibang nangyari. Ang ketongin ay lumapit kay Jesus. At walang sinasabing binato siya o anuman. Ang mahalaga ay nakita natin ang isang ketongin na dahil sa kanyang ketong na sa Lumang Tipan ang sakit ay tanda ng kasalanan, ngayon ay hindi lang nagsisigaw mula sa malayo, kundi lumalapit kay Jesus. Lumapit sa kanyang isang ketongin at lumuhod. Lumuhod. Marami po sa atin, kalimitan ay natatakot, nahihiyang lumapit sa Panginoon. Lalo na pagka alam natin na tayo ay hindi karapat-dapat. O ba? Kahit hindi sa Panginoon kahit sa magulang mo, pag alam mong nakagawa ka ng kasalanan, parang normal na ayaw mong lumapit dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Ganyan ang damdamin ng isang ketongin. Pero dito ang mahalagay, ang isang ketongin na hindi dapat lumalapit sa Panginoon ay lumalapit ngayon. Lumalapit. Mga kapatid, inuulit ko po, tayong lahat ay minsan sa buhay natin, kung hindi man nagkasakit ng ketong, ay parang naging ketongin na rin sa diwa ng pagiging makasalanan sa Panginoon. Kung kailan tayong malaki ang naging kasalanan sa Diyos, ay lalo tayong dapat lumapit sa Panginoon. The more we sin, the graver the sin, the more the longing should be to come to the Lord. Lumapit po tayo. In a way, wala naman talagang karapat-dapat lumapit sa Diyos. No one is worthy before the Lord. Wala pong isang leksyon na natutunan ko sa aming novice master. Ang sabi niya, no one is worthy of the Lord. What we can do every day is to try our best to become unworthy. Every day. We try our best to become a little bit unworthy every day until we finally come face to face with the Lord. That's the only time when we become worthy to face the Lord. Inuulit ko po, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo natakot lumapit sa Diyos. Pero ayon sa halimbawa ng ketongin ito, lumapit po tayo sa Panginoon at ang Panginoon lagi ay may laan na pagpapatawad. Ang pagpapagaling sa isang ketongin ay pagpapatawad na rin ng kanyang mga kasalanan. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang ketongin ay pag sumisigaw, maawa po kayo sa akin, ang sinasabi ni Kristo ay hindi yung gumaling ka na, kundi hindi yung
kundi napatawad na ang iyong mga kasalanan. At pag ang kasalanan ay napapatawad, consequently, ang sakit ay naaalis din. Sapagkat marami sa ating mga sakit ay dala din lang naman talaga ng kasalanan. Lumapit po tayo sa Diyos at ang Diyos ay laging mapagmahal, may laan na pagpapatawad sa taong nagkasala, ngunit lumalapit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tulad ng kitogin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Kaya idulog natin sa Diyos at ating sasabihin, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga sinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong na may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagtarahop, at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming Diyos, pinalalakas kami sa aming panalangin ng iyong mga handog, nakagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain sa papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kayo aming pasalamatan.
sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, ng lahat ng may iral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, at siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kinaginang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinako ng sundin ang loob at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis siya ng iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya isa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay nung ibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, kumayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.